napigilan ng galit. Meron siyang anger management issue. Siyempre, sa ginawa niyo ba naman eh. Christina Pecho, hello po, Atty. Claire. Galing sa mundo si VP Sara. Kaya kahit sa Ayun na. ginagamit niya sa politika, mukhang siya ang nagpakulong sa tatay niya para makuha simpati ng mga tao, diba? Ano to? Actually, kanina pinag-usapan natin ni Master Pogi, di ba? Nasabi niya na malamang ginagamit yan kasi the father will not last long. At pagka nawala at hindi na sentensyahan, martir. So, di ba? Para bang instead of defending the father, or instead of former Rodrigo Duterte fighting for his rights, defending himself from the accusations, pinapatagal nila. Sabi ko sa inyo, binaliktad na naman ni Auntie Claire eh. So pinapatagal pa ni BP Inday na makalaya yung kanyang tatay. Tapos may sinabi pa na si BP Inday pa daw umano, na siya na nagsabi na siya pa ang nagpakulong sa kanyang tatay. My goodness! Mga siraulo pala itong mga to eh. Galit na nga itong mga magkakapatid dahil sa nangyari sa kanyang tatay. Sasabihan nyo pa na si BP Inday pa ang nagpakulong sa kanyang tatay kasi no more lastling daw, yung parang malapit na si Tatay Digong para si BP Inday na ang maghari, or parang ganun ibig niya sabihin eh. Pag namatay yung kanyang tatay, siya na ang mananalo. My goodness, mga baliw talaga itong mga to. Mga kulto yata itong mga animal na to eh. Pare-pares to ng mga subscriber niya, mga tanga. Pinapatagal nila. Pinapatagal ha. So, parte ito nagpapapaawak sa tao? Kaya lagi nila sinasabi sa mga kanilang mga content, kidnap. Patay na. Gustong-gusto na nga nila makalaya yung kanilang ama eh, no? Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Medyo nag-viral itong sinabi ni Kong Abante. Diba na mas masahol pa daw si VP Sara sa kanyang ama. 1 minute video, 1 hour content. Yun na! Ang Addictus Rex. Wait lang ha. Diba? So, mga clear, pero kung papansinin natin, hindi lang si Kong Abante or Representative Abante ang nagsabi nito Yan, anong sabi niya? na mas masahol ang Vice Presidente sa kanyang ama. Bakit? Mga ka-clear, si Pangulong Duterte nagmumura yun, oo. Pero hindi siya nagme-meltdown kamukha ng ginawa ng Vice Presidente. Sandali Nagme-meltdown daw. At anong sino nagsabi? Si Kong Abante. Kasi alam niyo mga kumare, si Kong Abante kabado na yan, no? Meron na lang tayong kulang 2 taon na lang eh, no? 2 taon na lang. At sabi nga ni Kong Abante na mas matapang, nagpapatunay ha, na si Kong Abante na mas matapang si BP Sara sa kanyang tatay. Nakaw, yari. Ba't ito binablog ngayon ni Auntie Claire? Siyempre, kabado rin yan eh. Dahil alam niya na matatalo na ang mga Marcoses, no? Wala nang makakaupong Marcoses, kaya kabado rin siya. Ano kaya ang magiging papel ni Auntie Claire pagdating ng panahon na wala na si Marcos Jr., no? Ngayon, 'di ba, may kumakalat na impeachment ni Marcos Jr., pero ito ay isang tawag dito inuuto lang nila yung tao kasi alam naman natin na mababaliwala yung impeachment na ginagawa ng mga damuho na ginagawa tayong tanga, tapos i-impeach nila si Marcos Jr. Nako, hindi totoo yan. Huwag kayong maniwala dyan. Biruin mo sa 1 linggo, 3 ka agad ang naisampa. Diba? Yun. Tuloy natin to. Diba? Hindi. Pareho naman sila. Okay, sige. Ito pareho sila. Pareho sila nagbumura. Okay? Okay. Pero minsan kasi yung mura ni dating Pangulo Duterte, yung ibang audience, natatawa pa o natutuwa. Alam niyo yun? Parang parte na ng kanyang speech lagi, ang PI. Yun ang inaabangan minsan ng mga
MPI na yan. Diba? Ang inaabangan daw ng mga tao, mga babayan, mga kumare, yung pagmumura ni Tatay Digong. Hindi ba tayo noon dati, pag nanonood tayo ng TV? Diba? Kasi dati hindi pa naman ganun kauso yung mga YouTube na yun eh. Inaabangan ng mga tao pag si Tatay Digong nagmura na. Natutuwa pa yung mga kababayan natin, at kahit sino naman eh, kahit naman niya si Clear eh. Natutuwa pa yun pag nagmumura na si Tatay Digong eh. Siyempre ngayon, si Marcos Jr. ang kanyang boss, siyempre, hindi na siya tutuwa. Pero karaniwan, halos mga 70% inaabangan yung pagmumura ng Tatay Digong pag ito ay nagsasalita na, di ba? Ngayon, itong binabanatan ngayon ni Auntie Claire, mga babayan, na ang pagmumura ni Tatay Digong ay mas malupit pa ang gagawin ni BP Inday pag siya ay presidente na. Pero kayo mga umare ko, di ba mas magandang presidente yung matapang kaysa yung mga paganyan-ganyan na mga pabebe-pabebe? Kasi lalo kang pabebe dito sa bansa natin na mas pangatlo tayo sa corruption. Hindi na pa pwede ng pabebe rito, mga kumare, di ba? Mas maganda, mas matapang, mas maraming magiging matino, di ba? Pero si Auntie Claire, ayaw niya nung ganun eh. Kasi ayaw niya tal,aga na magkaroon ulit ng Duterte. Ayaw pa talagang sabihin direct to the point eh. Para siyang part na pagiging macho. Pero iba yung kay VP Sara. Murang may pagtatangka sa buhay na hindi napigilan ng galit. Meron siyang anger management issue. Pala tong si Attorney Claire, no? Bakit daw yung siyang grabing magalit? Sino ba namang hindi magagalit sa ginawa niyo sa kanyang tatay? Hindi ba? Kahit ikaw ganyan gawin sa tatay mo, hindi ka ba magagalit na talagang puputok ka? So ito, sabi ni Auntie Claire, bakit ganyan ka yun nga, sabi nga ng tatay niya, nakakatakutan niyo itong si BP Inday kasi mas malupit yan. Siyempre, nagalit yan sa mga pinagagawa nyo sa bansa natin. Hindi talaga tong si Auntie Claire. Christina Pecho, hello po, Attorney Claire. Galit sa mundo si BP Sara, kaya kahit sariling ama ginagamit niya sa tanga pala yung tanga pala yung subscriber mo eh. Galit sa mundo daw itong si BP Inday. Mga baliw ba kayong mga subscriber ni Auntie Claire? Mga galit daw sa mundo si BP Inday. Hindi, galit siya sa mga demonyong kawatan. Wala pala yung mga nanonood sa'yo eh. Galit daw sa mundo. Kailan ba naman nagalit sa mundo si Inday Sara? Galit siya sa mga demonyong mga balasubas na umubos ng kaban ng bayan at marantado sa kanyang tatay. Mga siraulo pala to eh. Galit daw sa mundo. Kailan ba naman nagalit sa mundo si BP Inday? Kaganda-ganda niyan. Wala pa kayo sakaling kikingan eh. Baka iharap ni BP Inday yung kili-kili niya kay Auntie Claire panis tong attorney na to eh. Hindi ka mukhang siya nagpakulong sa tatay niya para makuha simpati ng mga tao, di ba? Actually, ganito si BP Sara, kaya kahit sariling ama, Tara na to. PI na yan. Kumbaga para siyang part. Pakinggan nyo pagiging macho. Nacho. Pero iba yung kay BP Sara. Murang may pagtatangka sa buhay na hindi napigilan ng galit. Meron siyang anger management issue. Siyempre, sa ginawa nyo ba naman eh. Christina Pecho, hello po, Attorney Claire. Galit sa mundo si BP Sara, kaya kahit ginagamit niya sa politika, mukhang siya ang nagpakulong sa tatay niya para makuha simpati ng mga tao, di ba? Actually, kanina pinag-usapan natin ni Master Pogi, di ba? Nasabi niya na malamang ginagamit yan kasi the father will not last long. At pagka nawala at hindi na sentensyahan, martir. So, di ba, para bang instead of defending the father, or instead of former Rodrigo Duterte fighting for his rights, defending himself from the accusations, pinapatagal nila. Sabi ko sa inyo, binaliktad na naman ni Auntie Claire eh. So pinapatagal pa ni BP Inday na makalaya yung kanyang tatay. Tapos may sinabi pa na si BP Inday pa daw na siya na nagsabi na siya pa ang nagpakulong sa kanyang tatay. My goodness. Mga siraulo pala tong mga to eh.
Galit na nga itong mga magkakapatid dahil sa nangyari sa kanyang tatay. Sasabihan nyo pa na si BP Inday pa ang nagpakulong sa kanyang tatay para kasi no more lasting daw, yung parang malapit na si Tatay Digong para si BP Inday na ang maghari or parang ganun ibig niya sabihin pag namatay yung kanyang tatay, no, siya na ang mananalo. My goodness, mga baliw talaga tong mga to, mga kulto yata tong mga animal na to pare-pares to ng mga subscriber niya, no, mga tanga. Pinapatagal nila. Pinapatagal ha. So, parte ito ng pagpapaawak sa tao? Kaya lagi nila sinasabi sa mga kanilang mga content, kidnap. Patay na. Gustong-gusto na nga nila makalaya yung kanilang ama, no? At parang malabo yung ating sandali. Ay, wait. Ha? Live all message are visible. Hide all. Live. Tap. Welcome to live chat. Okay. So, hindi pala naka-chat. Pwede kayo pala mag-chat dyan mamaya. Kung may nanonood pa, meron nanonood mag-isa. So, ayan pinapatagal pa no, ni BP Inday, mga magkakapatid na mapalaya yung kanilang ama. Aba, ngayon, di ba magtaka kayo, no? Pinapatagal pa ni BP Inday na makalaya si BP ni Tatay Digong para mapag-usapan sila. Halak ka. Grabing ka-fake news to ni Auntie Clear, yan mga babae sa bunganga yan naglalabasan yan. Ping pa rin? Kawawa naman si dating Pangulong Duterte. Hindi ang Pangulong Marcos Jr. ang gumagamit sa kay Duterte. Sila mismo mga ang ginagamit sa putang ina. Diba? Sabi ko sa inyo, ang ganda ng ating topic Biruin nyo nanggaling sa kanila yan na si BP Inday pa ang nagpapatagal na para makalaya yung kanilang ama. Ganong ay hindi. Paano to? Share nyo tong video na to baka yung iba dyan hindi pa nakapanood. Pagka napanood nyo, biruin nyo mga kamare ko, mga kababayan ko Pinapatagal pa ni BP Inday na makalaya yung kanyang ama. Ganong kasira ulo tong mga to, no? Bakit na mo, pati yung mga subscribers niya na si BP Inday pa umano ang nagpakulong sa kanyang ama. Ang lupit mo! Ang lupit, no, mga kumare? Tuloy natin to. Politika ang kanilang ama. Yun ang nakikita nila. Diba? Yun yung parang nakikita. Na instead na ilaban, dahil alam naman nila na walang kasalanan. Sabi nila, walang kasalanan Ba't hindi nyo ituloy? Baka natapos na yan kung natapos na yung mga witnesses. Putaragis na yan. Puro nga laban sila Ang tagal ng hearing Ang mas maganda niyan, sabihin mo sa boss mo, no, kay Marcos Jr., palabasit paano na pauwing Tatay Digong. Kayo nagpa-kidnap dyan Hindi mo na dinaan sa tamang proseso dito sa Pilipinas. Abay, kinidnap nyo ngayon, ang pinapalabas ni Auntie Claire, mga kumare ko, no, ay dapat asikasuhin na nila. At para makauwing Tatay Digong kung sinasabi nilang walang kasalanan. Alak ka! My goodness! Ang lupit! Grabe magbalita itong si Auntie Claire, mga kumare ko, no? Naku po. Kawawa naman yung mga nakakapanood dito sa YouTube channel ni Auntie Claire na pinapalabas na umano na talagang pinamumukha nila na kasalanan ni BP Inday kung bakit si tatay nila hanggang ngayon hindi pa nakakauwi. My goodness. At ay ipaglaban daw nila, mas maganda kung talagang maiuwi na Sino ba namang anak na ayaw mapauwi ang ama? Kayo ang makakapagpauwi kita Tatay Digong. Tapos ngayon pinapalabas nyo na si BP Inday pa ngayon ang may kasalanan kung ba't hindi nakakauwi ka nalang ama. My goodness. Tuloy natin. Tuloy mo. Hindi ba? Pinatagal para maawa ang tao. Hindi na naisip yung kalagayan ng kanilang ama. Alak ka. So they are using him. Alak ka. For the political agenda. Ayan mga kumare ko. Ayan pang political agenda ginagamit ni BP Inday ng Duterte family si Tatay Digong para political agenda.
Ala, dapat mapanood ni BP Inday itong vlog ni Auntie Claire, no? Dapat makakulong din itong si Auntie Claire na to. Antayin nyo yan. Kasi, biruin mo, no? Tawag dito, sabihan mo ba naman ang mga pamilyang Duterte ay ginagamit si Tatay Digong bilang political agenda para wag mo nang pauwiin para magkaroon ng political agenda. My goodness! Hindi ba? O yan sa bunga ngayon nagdaan to. Grabing spokesperson na to. O, tuloy mo, Besh. Stubad pa daw, ha? Ama gagamitin mo? O, yan, ha? Yung ama gagamitin nyo sa politika? Wow! O, yan, mga kumare ko. Biruin mo, ha? Sariling ama, mga kababayan, ang galing sa bunganga, sa pagbubunganga ni Auntie Claire na si BP Inday ay ginagamit nila ang kanilang ama sa kanilang mga agendang palabas. Alak ka? Ayo, anong mako-comment nyo sa mga kapanood nito, mga babayan, na itong napapanood natin na to sa mga lumalabas sa bunganga ni Auntie Claire? Ha? Tama ba itong sabihin ng isang Yusek? No? Sa isang social media na katulad ng kanyang YouTube channel na pinagkakalandakan na si BP Inday pa ang may kasalanan, no? Na kung bakit ang kanyang ama nasa dahig at sila din may kasalanan kung bakit si Tatay Digong ay antagal pang makauwi dahil ginagamit daw ni BP Sara na political agenda para mapag-usapan si Duterte. Tatay Digong, ang galing mo talaga. Saka humuhugot ng utak mo, Auntie Claire. Damonyong yan. No? Ito pa. Para maawa ang tao? Stupid. Yan dapat. Ayan, ha? Para daw maawa ang tao. So, marami talaga naawa. Biruin mo ba naman, buong Pilipinas ay nagrally nung nakaraan. So, ibig sabihin nito, Auntie Claire, ginagawa lang talaga nito ni BP Inday para kawaan si Tatay Digong para sa pangsariling kapakanan, no, sa sariling misyon. So ibig sabihin palabasin ni Auntie Claire may sariling agenda o may sariling pakulo si BP Inday na talagang pag-usapan ng buong mundo na sumikat itong si BP Inday sila. Naku, na wag na munang ikot tatay. Sabi mo, tayo wag ka munang umuwi para mapag-usapan tayo. Parang hirap isipin, no? Saan kaya humuhugot ng salita itong si Auntie Claire? No? Saan kaya kumukuhang libro na masabi niya ito sa social media? Yari ka dito, Auntie Claire. Ngayon, itong video na to, no, ang lalong magpapalala ng mga kaso ni Auntie Claire. Bri mo, sabihin mo si BP Inday na siya ang may kasalanan pa na tumatagal ng pagkakulong yung kanilang ama dahil sa political agenda. My goodness! Kayo, maiisip nyo. Kahit sa sarili nyo, mga kamare ko, mga kumpare ko dyan, kayo, maiisip nyo ba sa isip nyo yung mga naisip ni Auntie Claire? Hindi ko alam kung siguro dalawa utak ni Auntie Claire, no? O, tuloy pa natin to. Lupit, no? Oo, sige. Ang mga clear, Mga Claire. Ha? Nakita naman natin yung difference sa dating Pangulo Duterte at siyempre. ni BP Sara. Diba? Umamin si dating Pangulo Duterte na korap siya. Umamin, ha? Ako siya sa kaban ng bayan. Si Sara, si BP Sara, umamin na ba? Walang pag-amin, walang pag-deny. Okay. Komentuhan natin tong sinabi ni Tatay Digong na siya ay korap. Alam niyo naman si Tatay Digong palabiro. Sabihin niya korap siya. Pero may pinaparinggan lang yan. Nakita mo ba na meron siyang mga maluluho na mga sakyan? Nakita mo ba kung gaano magmahal ang mga taong bayan kay Tatay Digong dahil alam talaga nila na sa Tatay Digong ay hindi korap. At ang sabi mo, ba't si Inday Sara ay hindi pa umaamin na siya ay korap? Kung ba't siya aamin kung hindi naman siya nagnakaw? Mga baliw pala kayo COA na nga nagsabi, hindi nyo pa pinapaniwalaan Ang gawin nyo sa COA, tanggalin nyo na. Kayo na ang lahat, kayo na ang COA, kayo na ang security, kayo na ang MMDA kasi hindi kayo marunong makinig sa mga nakaupo rin sa gobyerno na nagtatrabaho tulad ng COA. Hindi naman kayo naniniwala. Tanggalin nyo lang, sa'yo na lang maniwala, Auntie Claire.
Eh ikaw, saan ka ba nagkuha ng utak mo na yan para masabi mo na si BP Inday pa ang may kasalanan na kung bakit si Tatay Digong ay nakakulong at ay hindi nila mapauwi dahil ayaw pa uwi ni Inday Sara dahil sa political agenda. O, di ba? Saan galing yung mga salita mo na yan? Diyos ko. O, ito pa. Tuloy natin to mga kumare. Nasa COA na daw yun. O, nasa COA. Yung sagot. Ayan ha, nasa COA. Nagmumura? Yes. Yes. Ayan na, siya nagsabi mga kumare ko na nasa COA na yun. Eh kaso itong mga damuhong ere, hindi naniniwala ho sa COA. Eh ba't nilagay nyo pa ang COA diyan sa gobyerno para hindi nyo rin paniwalaan yung kanilang pag-audit? Ano ang tanong lang po, mga bobo ba kayo o mga bobo talaga kayo? Ala ko po. O yung mga taga-COA, umalis na kayo dyan kasi hindi naman naniniwala. O yung mga opisyalis na mas matataas sa inyo, sa inyong trabaho. Ibig sabihin yung kuyakoy kayo mga taga-COA. Mga peke ang inyong pag-audit dyan dahil yung pag-audit nyo ay hindi ka panipaniwala. Kaya itong si Auntie Claire, sinasabi niya dito kay BP Inday na bakit daw hindi pa umaamin na korap samantalang yung kanyang ama ay umamin na korap. Ina! Lupit, no? Si dating si VP Sara, sabi niya pinipigil niya pagmumura dahil sa mga bata. Pero nakita ang kanyang totoong kulay nung nag-meltdown siya. Pero yung pagmumura niya, ibang klase sa pagmumura ni dating Pangulong Duterte. Ano ibig sabihin nun? Yung pagbabanta, parang sila nagbabanta sa buhay, yes? Pero minsan, makikita natin, although totoong killer si dating Pangulong Duterte, pero part na ng speech niya yun, yung pagbabanta. Parang sabi ko, pampapogi ang dating. Pero may pagbabanta. Pero yung pagbabanta ni Baby Sara, ibang klase. Asing pagbabanta at kumausap talaga na assassin. At hindi niya dininay na may kakilala siyang killer. Ayan. Ayan ha, mga kumare ko, bago pa lang yan ha. Pero ito, ang tagal na ng issue na to na si BP Inday ay may pagbabanta sa buhay ni Marcos Jr. 'Di ba? May kilalang assassin. O, 'di ba? Hindi pa rin siya makamove on na kung sakaling may mangyari kay BP Inday, no, ay iganti itong si BP Inday. Bakit? Palagay mo, ganun-ganon lang ang mga Duterte, nakatira yan sa Mindanao. At kung may mga assassin, talagang nasa Mindanao yan. At kung may nangyari kay BP Inday sa panahon ng mga issue na yon, ay talagang baka pati ikaw ay ma-line up sa mga sinasabi ni BP Inday. Hindi ba? Mga kumare ko, hanggang ngayon hindi pa rin siya makamove on, no? Takot na tong si Auntie Claire, takot na to. Biruin mo, hanggang ngayon hindi ka pa rin makamove on dyan dahil alam mo na palapit na ng palapit na magiging presidente si BP Inday Sara, no? At ikaw ay nagdedelikado ka na. Tapos dinagdagan mo pa ang problema mo. Ngayon nagsalita ka pa na si BP Inday ang may dahilan kung bakit nagtatagal si Tatay Digong sa dahig at hindi pa mapauwi. Kawawa naman daw yung matanda. O ha? Para makawaan ng tao itong si Duterte sa Tatay Digong at ay kaawaan ng buong Duterte at ay pero ba't ganun ka magsalita? Diyos ko, halak ka. Yan ang Nako, Auntie Claire, delikado ka dito sa mga pinagsasabi mo. Handang pumatay. Ano? Asing pagbabanta at kumausap talaga na assassin. At hindi niya dininay na may kakilala siyang killer. At yung killer na yun ay handang pumatay. Abay, syempre, killer nga, tanga ka ba? Sino difference? Sa dating Pangulong Duterte, inaamin niya yung mali. Inaamin niya pumatay siya, inaamin niya. Ito, hindi umamin? pag nag-speech, mabait. Pero pagka natatanong na ng media, iba nang sinasagot. Wow, iba daw BP Inday, Yan na naman, fake news na naman, Punta natin ito mga kulay. Ikaw, ano bang kulay mo? Sign lang natin. Wala akong video nito Ano bang kulay ng mga attack dog? Brown? Yan. Congressman Abante, sinabing ko masama at si dating Pangulong Duterte, mas masahol pa umano si BP Sara. Totoo yan. Iginiit ni Representative Benny Abante na mas magiging malala ang pamumuno ni Vice President Sara Duterte kumpara sa kanyang ama na si dating Pangulo Rodrigo Duterte sakaling maupo ito bilang Pangulo ng bansa. Boom!
Oh, eto na yung ating pinakalas na magsalita itong si 26 minutes na eh. O biruin mo si Kong Abante, nanginginig na ang tumbong, ha? Magiging mas malala pa daw umano pag si BP Inday ang naupo bilang presidente. Di ba? Ayaw nyo bang mas malala kay Tatay Digong para iwas korupsyon? Kung merong mang korupsyon, napakaliliit lang, siguro barya-barya. Hindi naman katulad sa inyo, mga hindot kayo. Inuubos niya ang kaban ng bayan. Kaysa naman sa inyo, pakeme-keme, pasingut-singut lang. Pero nauubos na ang kaban ng bayan. Hindi pwede yun dito sa Pilipinas yung maganong gana. Putang inang yan. Di ba? Hindi pa pwede rito yung palambot-lambot. Ngayon, pag nandito ka sa bansang masyadong korupsyon, hindi pwede dito malambot. Kailangan dito matigas. Oo, baga ang dami, parang pag sinalat pa lang ng dalaga, matigas na. Tangina, gusto yan. Gusto nyo yung palambot-lambot tulad ng boss nyo ngayon. Mas gusto nyo nauubos yung pera ng taong bayan. Mga demonyo pala kayo eh. Buti sana kung kayo na lang tatax. Buti sana kung kayo na lang nasusunog ng kilay. Ng dugot pawis para mabawasan ng buwis. Utangay na. Buti kung kayo lang ang natatax. Wala kang problema. Hindi ba mga kumare ko? Kaso lahat tayo Ngayon okay lang sa inyo yung mga ganyan at sasabihin mo, si BP Inday pa ang hindi pa umaamin ng kanyang kasalanan. Wala ngang kasalanan, mare. Kayo lang ang mga bobo na hindi marunong makinig sa isang opisyal ng COA. Eto, yari ka ngayon. Ba't sinabihan mo pa si Inday Sara na kasalanan pa niya na si Tatay Digong ay hindi mapauwi ng bansang Pilipinas? Yari ka ngayon. Idagdag sa kaso yan. Idagdag sa kaso to. BP Inday, idagdag sa kaso to. Banateros. Tol J, isesend ko to kay Tol J. Boss Banat Bay, ito, baka hindi mo pa napanood tong bagong live stream ni Auntie Claire, kasalanan pa daw ni Inday Sara kung bakit nakulong yung kanyang ama. Bakit daw hindi pinapatagal daw dahil sa political agenda. Ay, mga siraulo pala to kami sabik na nga ho. Sa pag-uwing Tatay Digong, sasalubungin na namin yan. Ang isa sa padang pwedeng makapagpa-uwi ka agad-agad sa kanya ay yung iyong amaw. Nakalabas na ba sa emergency? Na over na nga yung boss mo No over trabaho daw. My goodness! Wala kang trabaho Wala kang project na natatapos Yung mga umubos nga ng kaban ng bayan, wala pa napapakulong. Over trabaho pag sinasabi ni Auntie Claire. Baka ikaw over daldal, over fake news ka, Auntie Claire, sa mga pinaggagawa mo na yan. Diyos ko. So ano masasabi nyo mga kumare ko, mga kumpare ko dito sa video na to, At kung mapapanood nyo to kay Boy Sardinas, i-subscribe nyo naman si Sardinas ni Makoy kasi dito tayo magla-live, Dito tayo magsasalita, dito tayo magpuputak-putak. At para makapagmura na naman tayo ng mga fake news ng mga demonyo, mga kawatan. Alright, so hanggang dito na lang itong video na to. See you on my next live. Thank you. Don't forget to like and subscribe. Sardinas ni Makoy. Ako rin to, si Boy Sardinas. Love you guys. Love you, Mare. Maraming salamat Thank you sa pag-like. Thank you and bye-bye. Anong sinasabi namin ni Maharlika this entire time? Di ba? Nagkamali ba kami? Addict talaga yung si Bongbong Marcos at saka si Lisa Marcos. Nagdodroga yan. Pumupunta yan dito sa Amerika para sumali sa sex den. Pumapasok yan sa mga sex den. Nagsasalitan yan ng partners dito. Nako, nakakadiri yung presidente nyo sa Pilipinas. Meron pa nga akong audio na tinitira yan sa puwet si Bongbong Marcos. Nakakadiri, nakakahiya, nakakasuka. Diyos ko Lord. Yan ang sinasabi namin this entire time kami na Maharlika. Hindi kami nagkakamali. Hindi kami fake news. Ilang beses namin sinasabi yan. Ngayon, ano pa bang kailangan nyo mangyari? Kapatid na mismo ang nagsabi na addict yan. Nagsasalitan yan ng partner, sumasali yan ng sex parties. Nakakadiri. Mag-asawa ang tatandaan nyo na, putang ina nyo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso
at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka ng walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan, tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot.
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.